Tuwing gabi, kapag mahimbing nang natutulog ang mga sundalo, palihim na bumabangon si David. Pumupunta siya sa kantina at binubuksan ang tubo ng bentilasyon gamit ang distornilyador. Doon siya gumagapang palabas at patakbong tinutungo ang hangganan ng South Korea. Ngunit matapos matawid ang mapanganib na hangganan, may isa pang malaking suliranin. Kailangan niyang hanapin ang mga nakatanim na mina sa lupa gamit lamang ang maliit na ilawan. Kung hindi siya makabalik sa oras, maaari siyang bitiin. Maingat niyang hinuhukay ang lupa gamit ang maliit na kutsilyo upang matunto ng mga mina, at isinusulat ang lokasyon ng mga ito sa mapa. Hiling niya ay makatakas mula Hilagang Korea patungong South Korea. Ngunit isang gabi, biglang sumabog ang isang mina. Inakala niyang siya ay nahuli. Humintuin ang kanyang relo. Sa halip na tumigil, mabilis siyang bumalik sa kampo at tahimik na humiga bago pa siya mapansin ng iba. Kinabukasan, habang nakatalaga sa pagbabantay sa hangganan, muling may sumabog. Isang ligaw na baboy ang naapakan ng mina at agad na namatay. Natuwa ang lahat ng sundalo dahil matapos ang maraming araw, muli silang nagkaroon ng masarap na karne. Maya-maya ay dumating ang isang opisyal sa kampo. Nang malaman nitong niluto ng mga sundalo ang baboy, kinuha niya ang bahagi ng karne at iniutos kay David na ihain ito. Palihim namang kumuha si David ng piraso at ibinigay sa kanyang mga nagugutom na kaibigan. Kinagabihan, nilapitan siya ng isang sundalo at nagpahayag ng hanggang sumama sa kanyang pagtakas. Sa una, nagalit si David, ngunit di nagtagal ay pumayag din. Gabi nang muli siyang pumunta sa kantina, ngunit natuklasan niyang nawawala ang kanyang mapa. Kinuha ito ng sundalo at nagumpisa ng maghanap ng lagusan malapit sa hangganan. Binalaan siya ni David na mahigpit ang pagbabantay at tiyak na mahuhuli kung tatakas agad. Napilitang sumang-ayon ng sundalo, ngunit biglang dumating ang mga opisyal at naabutan silang dalawa. Matinding pambubugbog ang naranasan nila, at pinilit silang tanungin tungkol sa mapa. Kinuha ng kanyang kasama ang lahat ng sisi at siya lamang ang ipinataw ng parusa. Naging dahilan ito upang maabsuelto si David, at sa mata ng iba, itinuring pa siyang isang bayani. Mula noon, siya ang pinagkatiwalaang manghuli ng mga sundalong nagtangkang tumakas. Ngunit sa kaloob-looban niya, naroon pa rin ang matinding pagnanais na makaligtas mula sa Hilagang Korea. Isang araw, pinuri siya ng isang opisyal at inimbitahan sa isang salo-salo. Nang magkalasingan ang lahat ng opisyal sa gabing yun, palihim na pumasok si David sa opisina at inilagay ang kanyang larawan sa isang peking pagkakakilanlan. Pagtawid niya sa hangganan, nadaanan siya ng dalawang sundalo. Lumapit siya sa mga ito at nagpanggap na miyembro ng isang espesyal na departamento. Dahil natakot ang mga sundalo na mahuli sa kanilang ginagawa, hindi na siya siniyasat. Nang masdan niyang tanging 100 lamang ang lagusan, pinasakay niya ang isang opisyal sa sasakyan at tahimik na nagmaneho palabas. Dahil opisyal ang nasa loob, hindi na siya pinigil ng mga gwardya. At sa wakas, matapos matawid ang hangganan ng Hilagang Korea, ibinaba niya ang opisyal at siya ay tuluyang nakatakas.